Hello po, mapagpalang araw po sa ating lahat. So sa umaga pong ito, meron po tayong isang magandang pag-uusapan. Ito po ay isang katotohanan na isang sitas lang po sa Biblia na nagpapatunay ano ba talaga yung tinatawag na purpose nating mga Kristiyano. Well, sinabi po ni Pablo at nagpapasalamat tayo kay Pablo dahil siya po ang ginamit ng Panginoon para maipahayag ang kanyang ebanghelyo sa mga hentil na katulad po natin. At ito po ang sinabi ni Pablo na talagang mind-blowing kung tutuusin. Dahil I don't think na ito po ay madalas matalakay, no? Pero sa ngayon po atin po siyang bigyan ng diin at pansin. Ito po ay isang talata na punong-puno ng yaman at sustansya sa kaluluwa ng isang totoong mananampalataya ni Kristo. Ito po ay matatagpuan po natin sa Bibles please. Bibles. Kunin ang mga Bible. Sabayan ako. Gawa 20:24. Gawa 20:24. Atin pong bulayin ang Gawa 20:24. So, ready na po ba kayo? Atin po siyang bulayin, basahin, namnamin. Okay? So, ito po siya. Datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatutuo sa Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Ang mahal na Panginoong Hesukristo ang siyang magpapala sa pagbasa natin sa kaniyang mga banal na salita. So ito po ang talata na binabanggit ko. Okay? Walang mahalaga kay Pablo kung hindi ang matupad niya ang kanyang katawagan bilang Kristiyano, ang magpalaganap ng Ebanghelyo ng biyaya. Tandaan nyo, may biyaya pong nakalagay ha. Hindi lang po magpahayag ng Ebanghelyo, period. No? Magpahayag ng Ebanghelyo na biyaya. Ano po bang ibig sabihin ng Ebanghelyo? Ibig sabihin niyan Evangel, ibig sabihin niyan Gospel. Ibig sabihin po niyan mabuting balita or good news in English. Evangel means happy news, good news, hindi bad news. Kaya ang ebanghelyo po, kaya sinawag siyang evangel or ebanghelyo dahil ito po ay nagbabalita ng isang tinatawag na solusyon. Solusyon dahil ang tao po, alam natin, nawalay tayo sa Diyos sa loob ng mahabang panahon. At dahil po dito, sa ebanghelyong ito, lalaya po ang tao sa kanyang pagkapiit sa kapangyarihan ng kasalanan. Pinanganak po ang taong makasalanan. Pinanganak po ang tao under Adamic nature. So sabi ng Bible, kung pinagmamalaki mo yung gawa, wala kang magagawa sa sarili mo. Sapagkat maliwanag po sa Biblia, yung hindi kayang gawin ng batas ni Moises, ginawa ng Diyos. Ang Diyos na mataas, ang Diyos ay nagkatawang tao. At sa pamamagitan nga po yun ni Hesukristo. Okay? May laman, may buto parang tayo. Nakakasalamuhan nila noong araw, hindi pinapansin sa kalye, naglalakad sa kalye, hindi pinapansin. Okay? Hanggang isang araw, kanyang diniklara, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. At ang mga tao na may mataas na katungkulan sa kanilang lugar during that time ay nagalit. Okay? Dahil sino ba naman tong taong ito nag-claim ng mga bagay na ganyan? Hanggang ipinapatay po nila siya sa krus ng Kalbaryo. Not knowingly na, yung ginawa nilang yon ay nag-open ng biyaya sa sangkatauhan. Dahil kung sino man ang maniniwala at mananalig sa kanya, sabi nga ng banal na kasulatan, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw, kung isa kang Kristiyano, sabi mo isa kang Kristiyano. Okay, ano ba? Nagagawa mo ba yung evangelization? Evangelization means proclaiming the good news. Tandaan nyo, ibig sabihin ng evangel, good news. Evangelization means tawag dito, it includes the action of proclaiming it to the world. The action of telling the world how good God is by sending Jesus to the world to die for our sins. Nagagawa mo ba yan? Kristiyano ka pero babad ka lagi sa iyong social media,
Sa social media mo ba na naibabahagi mo si Jesus, ang kanyang pag-ibig? Ulitin po natin. Sabi niya rito, datapwat, hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Ang bigat-bigat na mga pananalita ni Apostol Pablo dini sa mga talatang ini. Okay? Dito binabanggit niya, ang buhay ko ay hindi mahalaga. Makamtan ko lamang ang ipinagagawa sa akin ng mahal na Panginoong Hesukristo, ang magpahayag ng kanyang biyaya sa mga tao. Okay, that's it. So, good news. Good news. Hindi bad news ang ibibigay mo sa tao. Hindi mo tatakutin ang tao. Okay, pero bibigay mo yung good news. Ganito ang style dyan. Una, sabihin mo lahat ng tao ay papunta ng impyerno. Pero may solusyon. May solusyon. Ang sino mang mananalig sa anak ng Diyos na si Jesucristo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, paniniwalaan mo na siya ay namatay sa krus, nabuhay na magmuli, makyat sa langit at muling babalik. So, yun po, pag pinaniwalaan mo, that's the gospel. That's the good news. Good news means lahat ng tao papunta ng impyerno, pero nasolusyonan. Amen. Nasolusyonan. Dahil plano talaga ng Diyos, no, na iligtas ang bawat tao. Hindi siya papayag na may mapahamak maski isa. So, pinagkakalat mo ba ang ebanghelyo ni Christ sa ibang mga tao? It's very important if you are a believer. Lalo na sabi mo, believer ka, ikaw ay nag-aangking Kristyano, nag-aangking kang mananampalataya ni Kristo. So, naipapahayag mo ba siya sa mga tao? It's very important for us to share the gospel of Jesus sa ibang mga tao. Okay? Dahil yan po ang buong katotohanan upang ang mga tao ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Hindi niya na pinapahalaga ng kanyang buhay, makamtan lamang niya ang pinakamahalaga sa lahat. Ito ay ang ipahayag ang ebanghelyo ng mahal na Panginoong Hesukristo sa mga tao. So nakaka-bless talaga si Apostol Pablo na siya po ay nagpapahayag nito sa mga tao. Isang napakagandang modelo para po sa atin na ating tularan, ibahagi natin si Christ. Sabi nung iba, ay nahihiya akong magbahagi kasi mga professional sila, kasi mga doktor sila, kasi mga abogado sila. Ano ngayon? Maski ano pang professional ngayon, kahit pinakamayaman pa sa buong mundo yan, kung wala sila kay Kristo, walang kakwenta-kwenta ang kanilang buhay at wala silang buhay sa kanilang sarili. At ikaw, kahit na ano ang buhay mo, kahit mahirap ka lang kung nasa iyo si Kristo, hindi ka mananatiling mahirap, pagpapalain ka niya. Okay? At ikaw ay gagamitin niya para ipahayag ang kanyang mabuting balita. Mabuting balita ng kaligtasan. Yan ang ebanghelyo, yan ang good news. Okay? Ang good news ay wala kang ginawa, pero pinagkalooban ka ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng anak ng Diyos na si Jesucristo na nag-alay ng buhay niya para sa iyo, para sa atin lahat. Okay? Yan ang dakilang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat alam po natin yan. We are loved. Loved by the Father through the Lord Jesus Christ. Jesus Christ loves us very much. Siya po sa atin ay nagbigay ng buhay na walang hanggan. Okay? So, kung makikita po natin ang kagandahan ng araw ngayon, nakaka-bless po. Pag sumisikat ang araw, ako ay nable-bless at nagpapasalamat sa Diyos dahil another tawag nito, hope para po sa bawat isa po sa atin. Lagi pong may hope kung ikaw ay mananampalataya. Okay? Dahil sabi ng aklat na ito, Biblia, si Jesus lang ang tanging kailangan po natin. Wala na po tayong ibang kailangan, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang po. Okay? At ayun. Thank you, Jesus. Thank you po sa biyaya.
Hallelujah. Grabe si Lord, napakabuti.